mainit na balita ngayong tanghali. Armed Forces of the Philippines naka-heightened alert matapos ang pananambang umano ng mga rebelding NPA sa military convoy ng Humanitarian and Relief Operations sa Surigao del Norte. Mga senador nagsagawa ng executive session matapos pagtalunan ang kumpirmasyon sa appointment kay Attorney Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice. Paano pag-invoke ni Wally Sombero ng right against self-incrimination sa pagdinig bukas sa isyu ng umano'y panunuhol ni gambling tycoon Jack Lam sa ilang immigration officials, hindi papayagan ng Senado. Mining companies pinag-aaralan na ang mga gagawing hakbang matapos na kanselahin ng DENR ang 75 pang mining agreements. Chamber of Mines, iginit namang dapat may basbas ng Pangulo ang desisyong ipatigil ang mga kasunduan. Tatlong pulis Pasig na inireklamo ng isang pamilyang sinilbihan nila ng arrest warrant na hindi naka-uniforme sa Cainta Rizal, inalis sa pwesto. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang kidney patient sumailalim na sa shockwave treatment sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Magandang tanghali, tinalakay sa Commission on Appointments ang pagtutol ni Senator Antonio Trillanes sa confirmation sa appointment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio, live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Kasulukuyang nagsasagawa nga ng executive session ang Justice Committee ng Commission on Appointments upang talakayin pa na mas malalim ang confirmation ni Secretary Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice. Flor, kanilang alas 9 ng umaga pa nagsimula yung pagdinig ng CA at napokus ang kanilang talakayan nga sa pagtutol ni Senator Antonio Trillanes IV sa pagtatalaga kay Secretary Aguirre. Sa pagdinig kanina, muling idiniin ni Senator Antonio Trillanes IV na hindi karapat-dapat si Secretary Aguirre na hawakan ng Department of Justice dahil anya sa kanyang karakter, ang hindi pagiging patas sa mga issue at pati na rin sa mga kinasasangkutan na anomalya. Iginiit ni Trillanes na ang name-calling o pagtawag sa kanya ni Aguirre ng mga hindi magagandang salita sa publiko ay isang pag-uugaling hindi nababagay para sa isang Secretary of Justice. Diniin rin niya ang kalihim dahil sa pagkakasangkot sa 50 million bribery scandal sa Bureau of Immigration, pati ang umunay pag-utos nito na ibalik ang ilang ipinagbabawal na pribilehiyo ng bilibid inmates kapalit ng umunay pagtestigo nila laban kay Senator Laila de Lima sa pagdinig ng House of Representatives. Kinwestiyon rin ni Trillanes ang hindi pag-iimbestiga ng DOJ sa mga umunay maraming kaso ng extrajudicial killings at summary executions, pati na rin ang pagsabi ni Aguirre na I quote, "Drug lords, drug addicts are not the humanity." Humingi naman ng tawad ang kalihim kay Senator Trillanes sa pagdinig kanina dahil sa kanyang mga maanghang salitang nabitawan. Ayon kay Aguirre, dala lamang ito ng pressure ng kanyang trabaho at bunsod na rin ang patuloy na pagdawit sa kanya na senador sa Jack Lam bribery scandal. Sinabi rin ni Aguirre na hearsay o walang katotohanan ang lumabas na memorandum sa isang pahayagan. Pati na rin ang sinabi sa interview ni Alvin Herrera Lim, ang legal counsel ng Bureau of Corrections patungkol sa mga pagpapahintulot ng kalihim na marangyang pamumuhay ng mga preso na ngayon ay nasa AFP Custodia Center. Tinanggap naman ni Senator Trillanes ang paghingi ng tawad ni Aguirre pero hindi kayat naman niya ang Commission on Appointments na ipasubpina o ipatawag sa pagdinig ang namamahala sa AFP Custodia Center at si Alvin Lim para magbigay ng testimonya at magpakita ng orihinal na kopya ng memorandum. Flor, dahil nga hindi miyembro ng Justice Committee ng Commission on Appointments si Senator Antonio Trillanes IV ay wala siya ngayon sa kasalukuyang ginagawa nilang executive session ng Justice Committee. Pero sa nag-interview natin kanina kay Senator Trillanes right after the CA hearing ay hindi naman daw anya matatapos dito. Kung makalusot man si Secretary Aguirre sa Commission on Appointments ay mananatili pa rin yung oversight function ng Senado at patuloy nilang i-monitor ang magiging aksyon ng kalihim at ng DOJ. Flor? Joyce Balancio nagulat mula sa Senado. Nakatakdang sumalang bukas sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee si retired police officer Wally Sombero kaugnay ng 50 million bribery case sa mga opisyal ng Bureau of Immigration. Nagbabalik si Joyce Balancio.
Bagaman nakauwi na ng bansa ang itinuturong kanang kamay ni Jack Lam na si retired Police Senior Superintendent Wally Sombero, hindi pa muna ito humarap sa Senado sa kabila ng banta sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa hindi pagsipot sa mga nakaraang pagdinig. Ipinaliwanag ni Senator Richard Gordon na hindi na niya itinuloy ang pagpapasight in contempt kay Sombero matapos malaman na dadalo na pala ito sa pagdinig sa Huwebes. To come over, hindi ko siya, as if he is not arrested, he came home on his own accord. I'm happy about that. So he better prepare for the hearings because marami magtatanong sa kanya. Sinabi ni Sombero sa isang press conference sa Quezon City na maaring hindi niya sagutin ang mga tanong sa Senado at i-invoke na lang ang kanyang right against self-incrimination. Ngunit ayon kay Senator Gordon, maaring hindi ito umubra lalo na't marami nang inihayag si Sombero sa publiko. Kabilang na ang pag-aabsuelto niya kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa anumang pananagutan sa 50 million bribery scandal sa Bureau of Immigration. Pwede mong i-invoke yun at any time. Pero nagsalita ka na sa labas eh. Pwede kitang habulin doon sa sinabi mo. First of all, he already has an affidavit. I can question him on his affidavit. Hindi niya na pwede mawin yan. As affidavit na yan. Inamin naman ni Senator Manny Pacquiao na humihingi ng tulong at proteksyon sa kanya si Sombero dahil sa mga natatanggap na banta sa buhay. Aniya, mahigit 9 na taon na niyang kaibigan si Sombero na nakilala niya noon sa kasino. Nag-text siya sa akin na nagpapatulong siya na bumalik dito at na hindi siya gagalawin o walang mangyari sa kanya. Sabi ko, umuwi ka dito, wala namang gagalaw sa iyo. Para naman matiyak ang seguridad ni Sombero, bibigyan siya ng assistance at escort mula sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Umaasa naman ang mga senador na kapag nagharap na sa pagdinig sa Huwebes sina Wally Sombero at sina dating Associate Commissioners Al Argusino at Michael Robles ay mabibigyan linaw na ang issue ng suhulan sa immigration. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Kino-question pa rin ng House Committee on Transportation ang legalidad ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng Department of Transportation para sa pagtatayo ng LRT-MRT Common Station. Mula sa House of Representatives, may report si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Laki nagpapatuloy ang pagdinig ng House Committee on Transportation kaugnay ng estado ng mga proyekto ng Department of Transportation tulad ng LRT Cavite Extension at tungkol sa usapin ng pagtatayo ng common station sa Quezon City. Ayon kay Light Rail Manila Corporation Chief Executive Officer at President Roelio Singson, target pa rin nila na matapos ang LRT Cavite Extension Project sa taong 2020 kung saan tatapusin nila sa loob ng 2 taon ng Phase 1 project. Kaugnay naman ang planong pagtatayo ng common station sa pagitan ng SM North at Trinoma, ayon kay House Committee on Transportation Chairman Cesar Sarmiento, nananatiling question pa rin ang nilagdaang Memorandum of Agreement para sa pagtatayo ng LRT-MRT Common Station. Dahil sa patuloy na issue sa pagtatayo ng common station, posibleng maantala na ang konstruksyon nito at maapektuhan na ang riding in public. Kaya naman na irekomenda na ang pagtatayo ng isang temporary station na pakikinabangan ng nasa 30,000 pasahero kada araw. Idinipensa naman sa pagdinig ni Attorney Timothy Batan ng DOTR ng Rail and Toll Sector kung paano mapapakinabangan ng masang Pilipino ang common station. Dumating rin dito sa pagdinig si House Speaker Pantaleon Alvarez kung saan kinwestiyon naman ang kapasidad ni Singson bilang CEO at President ng LRTA kung saan dati siyang DPWH Secretary. Ayon sa House Speaker, posibleng nakalabag siya sa provision ng Republic Act No. 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ayon kay Singson, handa naman siya mag-resign kung lalabag siya dito. Samantala, kaugnay pa rin ang mga pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso, nakapasa na ngayong umaga sa House Committee on Public Information ang Freedom of Information Substitute Bill. Ayon kay Speaker Alvarez, isusulong niya agad itong matalakay sa plenaryo. Lakay? Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nag-uulat mula sa House of Representatives. Nirelieve na ang 3 pulis na nagsilbi ng arrest warrant na hindi naka-uniforme sa Cainta, Rizal. Narito ang report ni Brian De Paz, exclusive.
Tinukoy na ng PNP Internal Affairs Service ang 3 pulis Pasig na nagpunta sa bahay ng pamilya Arsenal sa Cainta, Rizal noong February 8. Sa video na kumalat sa social media, makikita na ang mga ito ay pawang hindi nakauniforme at nakasakay sa motorsiklong walang plaka na animoy nagsasagawa ng oplantokhang sa lugar. Kinilala ang mga ito na sina PO1 Joel Maputol Coriba na siyang nasa video na nakasuot ng jersey, nakasombrero at nakatsinelas. Si PO3 Eddie A. Garrido naman ang may hawak na papel na sinasabing arrest warrant, nakatsinelas din at may suot na helmet. At si PO3 Glimor T. Humiwat naman ang nakasuot ng kulay gray na damit, itim na sombrero, nakashort at nakatsinelas. Ang 3 ay hinarap mismo ni PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Police Director Leo Leuterio kahapon sa Pasig Police Station, kasama ang mga kawani ng PNP IAS at Pasig Chief of Police. Matapos makumpirma na ang mga ito nga ang nasa video, agad na tinanggalan ang 3 pulis ng tsapa at armas at inalis sa pwesto. Inatasan din ni General Leuterio ang hepe ng Pasig Police na si Colonel Orlando Yebra na mahigpit na i-monitor ang 3. No contacts with these people. You get yourselves relieved from PCPA. You disarm them, you remove their badges. Indirectly or directly, no contact. If you believe that you are innocent, then let the law take its course. Ayon kay Director Leuterio, ito ang direktiba ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, disarmahan niyo yan, tanggalin niyo yung badge. And then, if i-ano niyo doon, i-recall niyo sa main police station, they're relieved from here. Personal ding pinuntahan ni General Leuterio ang PCP-8 sa Eusebio Avenue, Pinagbuhatan, Pasig, kung saan naka-assign sina Coriba, Garrido at Humiwat. Dito inalam ng general kung ang ginawang operasyon ng 3 pulis ay nakalagbook o kung may maayos na blotter ukol dito. Wala na yung warrant of arrest, paso na yun, returned na yun Di ba? Nabayaran na ng bail tungkol doon. Tinitingnan natin, baka modus operandi na ito na ginagamit yung mga ganong klaseng warrants na yan as an excuse to whatever, to do something illegal. Maybe extort. Ayon kay General Leuterio, hindi nila kukonsintihin ang ganitong mga paglabag, lalo na kapag napatunayan nakasabwat ang mismong commander nila sa istasyon. Internal cleansing natin, we are going to hit them. We're going to hit them hard, including their commanders. Captain si EJ Lustissimo has committed na he will cooperate in the internal cleansing. He will have these people removed also. Di ba, EJ? Yes, sir. Ayon sa PNP IAS, magsasampa sila ng kaso sa Prosecution Division at asahan na ang pagkakaroon ng summary hearings ukol dito. Lubos naman na nagpapasalamat ang pamilya Arsenal sa ginawang tulong ng mga otoridad at ng UNTV. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Pasig City. Iimbestigahan ang Bureau of Customs ang umano'y pangingikil ng mga taga-Office of the Commissioner sa ilang kawani ng ahensya kapalit ng kanilang promotions. May report si Leslie Longbowen. Nakatanggap ng ilang sumbong ang pamunuan ng Bureau of Customs sa kanilang mga tauhan na mayroon umanong mga nagpapakilalang mula sa Office of the Commissioner o OCOM at nang hihingi ng kaukulang halaga ng pera kapalit ng promotion. Kasunod ito ng pangakong promotion ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon sa mga karapat-dapat na kawani ng kagawaran. Babala ni BOC spokesperson Neil Anthony Estrella, wala silang ibinababang ganitong direktiba at sinabing ito'y isa lamang scam. Hindi nyo kinakailangan magbayad para kayo ma-promote. Hindi nyo kinakailangan humanap ng backer sa labas ng ating ahensya para ma-promote. Hanggat maaari, ma-promote po lahat ng mga deserving personnel. Dagdag pa nito, may mga requirement upang maging candidate for promotion ng isang empleyado sa ilalim ng Transformational Change Program ng BOC. Tanging mga authorized personnel ng Human Resource Management Division at ang BOC Personnel Selection Board lamang ang may hawak sa proseso ng promotion ng mga empleyado nito.
Ang promotion po ng bawat isang kawani ng Bureau of Custom ay ipinangako po ng ating Commissioner Nicanor Faeldon hanggat maaari mabigyan po ng hustisya yung kanilang tagal sa kanilang serbisyo rito. Panawagan ng pamunuan ng BOC, kung may nalalaman tungkol sa ganitong uri ng modus operandi, lumapit sa Public Assistance Office ng Kagawaran o tumawag sa landline number 705-6000. Maaari ring mag-email sa boc.cares@customs.gov.ph o makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanilang mga social media account. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Alert na ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa Surigao del Norte matapos tambangan ng umano'y mga miyembro ng New People's Army ang isang convoy ng humanitarian and relief operations sa Barangay Linunganan, San Francisco. At mula sa Surigao City, may report si Jenilyn Gakit live. Magandang tanghali sa iyo, Jenilyn. Yes, magandang tanghali, Wayla. Nakataas na ang alerto ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa probinsya ng Surigao del Norte matapos ang nangyari sa pananambang ng di umano'y NPA sa humanitarian trucks ng EFP sa Barangay Linungganan, San Francisco, Surigao del Norte. Ayon kay 30 Infantry Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Rico Amaro, pauwi na sana ang 5 military trucks ng EFP mula sa paghatid ng relief goods sa Barangay Karihatag, Malimuno, Surigao del Norte ng pagbabarili ng EFP convoy ng mga armadong grupo. Anya, tumagal ang palitan ng putok ng hanggang 5 minuto. Wala namang nasaktan sa mga sibilyang kasama ng convoy maging sa trupa ng EFP. Dahil rito, Wayla, ongoing ang kanilang pagsasagawa ng hot pursuit operation sa 5 miyembro ng MP o milisya ng bayan na nang-ambush sa kanilang mga tauhan. Dagdag pa ng EFP, bagamat dininay ng spokesperson ng NPA na si Kauto na di silang may gawa ng ambush, subalit inamin naman ito ni Ka Lucas, ang commander ng Platoon 16B, na siyang may hawak ng lahat ng lokal na NPA unit at milisya. Ito'y pagpapatunay lamang nila na hindi seryoso ang mga NPA sa kanilang idineklarang unilateral ceasefire para di umano ipakita ang simpatsya nila sa mga biktima ng lindol at mag-give way sa humanitarian at relief operation ng mga militar. Dagdag pa ng 30 IB, na-identify na nila ang may gawa ng pananambang sa tropa at na-i-blotter na nila ito sa barangay at plano ring sampahan ng kaso ang mga ito. Samantala, nananawagan naman ang EFP sa mga gustong tumulong sa mga remote areas ng earthquake-affected areas ng Surigao del Norte na makipag-ugnayan lamang sa kanila at safe nilang maihahatid ang tulong sa barangay na gusto nilang tulungan. At yan muna ang ating update mula dito sa 30 ID Camp ng Santa Cruz, Placer. Balik sa iyo, Waylan. Maraming salamat sa iyo, Jenilyn Gakit, live mula sa Surigao City. Susunod, mining companies pinag-aaralan na mga gagawing hakbang matapos kansilahin ng DNR ang 75 Mineral Production Sharing Agreements. DPWH, patuloy ang ginagawang pagsasayos sa mga karsada at tulay na nasira ng malakas na lindol sa Surigao. At Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo naniniwalang maaari pa rin ituloy ang sinuspending peace talks sa National Democratic Front kung ititigil ng NPA ang mga illegal nitong gawain. Pitong-put-lima pang mining contract ang kinansila kaugnay ng crackdown ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa pagmimina na sumisira sa mga watershed sa bansa. Narito ang report ni Joan Nano. Pinagpapaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang iba't ibang mining companies sa bansa matapos na pansamantalang kanselahin ng ahensya ang nasa 75 Mineral Production Sharing Agreement na mga kumpanyang nag-ooperate malapit sa watershed. Nagdesisyon ng DENR na kanselahin ang mga nasabing kasunduan dahil sa posibleng epekto nito sa watershed bunsod ng walang habas na pagmimina. That was given before my time, no? Nung nakita ko, my goodness gracious, nasa watershed yan. Madadamay ang tubig ng tao, ang agrikultura, ang buhay ng tao.
Kabilang sa mga sinuspinde ng DENR ang nasa 27 mining agreement sa Luzon, 11 sa Visayas at 37 sa Mindanao Region. Kabilang naman sa mga naisyuhan na ng show cause order ang Mark Ventures, Benguet Corporation, Nickel Asia at iba pang mining firms. 7 araw ang ibinibigay na palugit ng DENR para magbigay ng paliwanag ang mga nasabing mining company. Tiniyak naman ng ahensya na wala itong magiging epekto sa kabuhayan ng mga nagtatrabaho sa minahan dahil non-operational naman ang mga ito sa ngayon. Samantala, dumipensa naman si Secretary Lopez sa issue na maraming foreign investors na ang nangangambang mamuhunan sa bansa dahil sa sunod-sunod na pagpapasara ng malalaking mining companies. Like we are shirking in our responsibility. Are we saying mas importante ang pera nila kaysa ang buhay ng tao? You can't mine in a watershed. But it's in a watershed and umuulan taon-taon sa Pilipinas. Baka may earthquake. Sinong madadamay dyan? Hindi yung mining company, yung tao na doon nakatira. Giit ng kalihim, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin na pangalagaan ang likas na yaman ng bansa at kapakanan ng mga taong higit na maapektuhan kapag tuluyan itong nasira. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, pinag-aaralan pa ng mga mining company sa bansa ang gagawing hakbang matapos na kansilahin ng DENR ang kanilang mga mining contract. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo. Live. Yes, Ray? Lord, panandalian lamang ang epekto sa mining industry na mga naging desisyon ng DENR sa mga minahan sa bansa. Ito ang assessment ng Global Ferronickel Holdings na isa sa mga kumpanyang apektado ng napipintong pagpapasara sa 23 minahan sa bansa. Ayon sa mga kumpanya, pinag-iisipan na nila ang susunod nilang hakbang gaya ng pag-apila sa Malacanang, partikular kay Pangulong Duterte. At kung hindi sila papansinin nila, ay mapipilitan silang humingi ng tulong sa Korte Suprema. Kahapon ay inianunsyo ng DENR ang pagkansela sa 75 Mineral Production Sharing Agreement. Noong February 2 naman ay pinag-utos din ng DENR ang pagpapasara sa 23 mining operations sa bansa at ang pagsuspinde sa 5 iba pa. Ayon naman sa Chamber of Mines, hindi na issue kung lumabag pa ang mga kumpanya sa environmental laws o issue ng Freedom of Information, kundi ang dapat pagtuunan ng pansin ay kung naipatutupad pa ba ang due process, lalo na sa pagtrato sa mga kontrata. Nilinaw nilang Chamber of Mines na dominante pa rin ang mga Pilipinang investors sa pagmimina ang kumpara sa mga foreigner. Kinwestiyon naman ng mining consultant na si Attorney Deo Contreras ang basihan ni Secretary Gina Lopez na nasa watershed ang mga mining operation na kaya ito ipinasasara. Base aniya sa Mining Act, ang isang watershed ay isang lugar na pagtitipunan ng tubig na kaiba naman sa kalagayan ng mga ipinasasarang minahan. Kailangan din anya itong may proklama na protected area para hindi na ito maisama pa sa mapa ng maaaring minahin sa bansa. Pinunan din ni Contreras ang hindi pagpansin ng gobyerno sa mga small-scale mining kung saan mas malaki ang pinsala nito sa kalikasan dahil sa mercury na ginagamit ng mga minero. Ang mercury anya ay nakakain ng mga isda na hinuhuli naman ng mga tao. Malaki rin anya ang nalulugi ng gobyerno sa small-scale mining na umabot sa 56 billion pesos noong 2015. Floor? Ray Pelayo, nagulat mula sa Quezon City. Samantala, tinutulan ng Chamber of Mines ang ginawang pagkansila ni DENR Secretary Gina Lopez sa 75 pang Mineral Production Sharing Agreement o MPSA. Ito ay kasunduan ng mga mining firm at pamahalaan tungkol sa eksklusibong karapatan ng mga kumpanya na magmina gamit ang sariling resources. Nagbibigay ang mga kumpanya sa pamahalaan ng porsyento mula sa kinikita sa pagmimina. Ayon sa Chamber of Mines, dapat ay may basbas si Pangulong Rodrigo Duterte bago kansilahin ni Lopez ang mga kontrata. Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 200 milyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng malakas na lindol na yumanig sa Surigao del Norte. Narito ang report ni Jenny Lingaki. Patuloy ang
pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang infrastruktura kagaya ng mga nagkabitak-bitak na kalsada at mga nasirang tulay. Sa inisyal na assessment ng DPWH First District sa national at local highway ng 11 munisipalidad na hawak nito, umaabot sa mahigit 200 milyong piso ang pinsala sa infra ng nagdaang 6.7 magnitude earthquake sa Surigao del Norte. Actually, meron na kaming nakaprogram for 2017, kaya lang hinahold muna natin dahil para malaman natin kung ano talaga yung magandang ilagay doon na estruktura. Sa tala ng NDRRMC, 5 kalsada at 6 na tulay ang nasira sa nasabing probinsya. Kabilang narito ang Anaw-Awang Bridge sa San Francisco na tuluyan ang naputol dahil ayon sa PBOX, ito ay nakatayo sa fault line. As of now, medyo open na lahat. Naayos na namin lahat ng mga cracks along the national highways, particularly sa Daang Maharlika. Now, with regards sa yung local roads in Anaw-Awang, sa ngayon, pwede na pandaanan ng mga tao kasi meron na tayong nilagay doon na temporary timber bridge. Para madaanan ng tao, naglagay ang DPWH ng timber bridge sa nasirang tulay. Ayon kay First District Engineer Henry Cruz Marapaw, sa mga papasok ng Surigao City, may detour ng ginawa ang DPWH para sa mga sasakyan, subalit iikot pa ito ng 5 kilometro. Habang ang mga kalsada namang nagkabitak-bitak ay pansamantalang nilagyan nila ng gravel, habang ang iba ay nilagyan nila ng asfalto. Dagdag pa ng DPWH, pinag-aaralan na rin ng kanilang structural engineers kung ano ang remedy na maaring maisagawa kapag gumawa na sila ng panibagong structure ng tulay. Sa mga national roads, meron na kaming initial na extent sa damage. Kaya ang ginagawa namin, nag-start na kami ng detailed engineering para malaman natin kung anong struktura or ang rehabilitation sa mga infrastructures na damage. Samantala, nagpasalamat naman ng DPWH sa DPWH ng Cebu, Davao, Cagayan de Oro, Butuan City at Iloilo dahil sa pagtulong nito sa kanila sa pagsasaayos ng mga sirang kalsada at tulay, maging sa pag-a-assist ng mga infrastructure building na nagkabitak-bitak. Jeneline Gakit, UNTV News and Rescue, Surigao City. Samantala, mananatiling suspendido ang klase sa Surigao City hanggat hindi natatapos ang inspection sa structural integrity ng mga building sa buong syudad. Sinabi ni Surigao City Mayor Ernesto Matugas, titiyakin muna kung maaari pang gamitin ang mga gusali ng mahigit sa 70 eskwelahan sa syudad. Hindi namin binigyan ng clearance muna kasi hindi pa tapos yung inspection. Again, yung safety talaga ng mga bata, no? Sinabi ni Matugas na maaaring matagalan pa ng konti ang inspection dahil kulang sila sa manpower. Nagdulot naman ang kalituhan dahil sa magkakaibang pahayag ng dalawang tagapagsalita kaugnay ng 2 bilyong pisong tulong na ibibigay ni Pangulong Duterte sa mga tiga Surigao del Norte. Narito ang report ni Rosalie Cos. Nabuhi ang kwarta gamay. So sustina ang ginako katong ng wadaan o panginabuhi. Mong release ko gamay. Mga 2 billion, tama na siguro. Hindi na ninyo na mahurot, no? Nahala, palitin na lang niya silang subdivision o house and lot na. Sa kanyang pagbisita sa mga biktima ng lindol sa Surigao City noong linggo, nangako si Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 bilyong pisong ayuda. Ngunit nagdulot ng kalituhan ang magkaibang pahayag ni na Presidential Spokesperson Ernesto Abella at Presidential Communications Secretary Martin Andanar kung saan gagamitin ang tulong na sinabi ng Pangulo. Lunes ng umaga nang ipahayag ni Secretary Andanar sa isang radio interview na ang 2 bilyong pisong binanggit ng Pangulo ay para sa mga maaapektuhan ng posibleng pagpapasara ng mga non-compliant mining firms sa Surigao City. Subalit sa Malacanang press briefing kahapon kay Undersecretary Abella, sinabi naman itong kung ang pagbabatayan ay ang mismong pinanggalingan ng pahayag ng punong ehekutibo, ang tinutukoy nitong pagkalooban ng tulong ay ang mga biktima ng lindol. The essence of the statement is not the 2 billion, but that the essence of the statement is that he would release the monies and the funds to supply the needs of those affected
by the earthquake victims. Wala pa namang kumpirmasyon ng Malacanang kung magkano talaga at kung saan kukunin ng pondong ipinangakong tulong para sa mga Surigao noon. Subalit tiniyak nitong makararating ang tulong ng pamahalaan para sa lahat ng mga nangangailangang kababayan na lubhang naapektuhan ng lindol sa Mindanao region. But I think it's crucial, the last part of that statement that said, if you remember the text, the crucial part is that the President would release aid, financial aid for those in need. Okay. There was no specific number for that. Biyernes ng gabi nang yanigi ng 6.7 magnitude na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Pinaka naapektuhan ang probinsya ng Surigao del Norte, kung saan 8 ang nasawi sa trahedya at mahigit 200 milyong piso naman ang pinsala sa infrastruktura. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Malaki ang tiwala ni Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na may pagpapatuloy pa rin ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at ng CPP, NPA, NDFP kung ititigil ng mga rebelde ang ginagawang panggugulo sa ilang lugar sa bansa. Nagbabalik si Rosa Licoz. May pag-asa pang maibalik sa negotiating table ang usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at makakaliwang grupo. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, ito ay kung maipakikita ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF na desidido silang makipagpayapaan. I'm also confident that eventually they will go back to the negotiating table. After all, the left. After all, if they're saying that what they're doing is for the people, then there's no reason for them to back out or not to continue with the peace talks. Ayon kay Panelo, posibleng maging dahilan upang makumbinsi si Pangulong Rodrigo Duterte na ituloy muli ang peace process kung ihinto ng mga rebeldeng komunista ang kanilang mga iligal na gawain at panghara sa mga inosenteng sibilyan. They should cease hostilities. They should stop their illegal activities. You mean the revolutionary task? That's one. Another is they've been assaulting even innocent civilians. That's bad. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na patuloy na nakikipag-ugnayan si Pangulong Duterte at kumukonsulta sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process hinggil sa usapin. Iginiit din itong kung may pinakamay naghahangad ng kapayapaan sa bansa, ito ay si Pangulong Duterte. But the president is a president of the entire Philippines, and it is part of his agenda to ensure that there will be final and lasting peace in the nation. Noong February 4, ipinatigil ni Pangulong Duterte ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP, NPA, NDF kasunod ng pagkasawi ng ilang sundalo sa pag-atake ng rebeldeng grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Payod to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nihangyo ang lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City kang Presidente Rodrigo Duterte nga ibalhin og balik sa lungsod ang Zamboanga Peninsula Regional Center nga anaa karon sa Pagadian City. Gusto sab niini nga makuha ang titulo sa mga yuta sa Zamboanga City nga kasamtangang nakapangan sa Autonomous Region in Muslim in Mindanao o ARMM. Aniya ang report ni Dante Amento. On carta ya dale el gobierno local de Ciudad de Zamboanga con el presidente Rodrigo Duterte cuando ya anda él en la ciudad del domingo. Relatado este del despedimiento del gobierno local con el jefe ejecutivo. Primero ay transfiere otra vez na ciudad el Zamboanga Peninsula Regional Center de Región 9 que ahora na ciudad de Pagadian. Año 1990 ya transfiere este na Pagadian desde na ciudad de Zamboanga bajo del orden ejecutivo 429. Siguiendo el on memorandum circular del 2010 relatado na on moratorium
kay mga opisina regional del todo departamento y ahensya ay transferi también na pagadian. Asigon con el gobierno local de Zamboanga, el ciudad, el centro del región, llegando na ekonomiya, urban services, accessibility, pasilidad y otro pa si por eso necesita ay bira na ciudad el regional center. But the main reason why we are asking that is that we will be able to be, Zamboanga City is centrally situated and we're able to address more of the clientele. Mientras tanto, ya pidi también el ciudad de Zamboanga LGU que puede comprar con magatchera el título ya nombra na Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM que aura na ciudad particularmente na Barangay Kabatangan. El mencionado magatchera el actualmente donde ya planta maga estructura o edificio del gobierno igual el Commission on Audit, Department of Education, Department of Health Training Centers. So all of these properties are in Kabatangan. Some of them are under the ARM and some of them are part of the Republic of the Philippines. So we want that it will be finally utilized as based on the expanded ARM law. Yari itira el gobierno lokal que hindi sila incluido na ARMM o maskin ko sa teritoryo di este bajo na dos plebisito ya conduci del 1989 y 2001. Esperanzao el ciudad que ay puede realizar magapidimiento con el presidente. Dantiamento, UNETV Noticias y Riscate, Ciudad de Zamboanga. Nagbuhat og forum sa Central Luzon ang Department of Social and Welfare and Development iglabot sa saktong pamaagi ug maayong maitabang sa pagsagop. Kini ang report ni Joshua Antonio. Pagmasusyan ng yenin ng Department of Social Welfare and Development ing Adoption Consciousness Week ang makitemang pagmamahal palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin. Sentron naniti ing pangating beluan na ng publiko king ustong paralan at pamagmalasadya ratin taong bisang manampun anak. Highlight namo naman ni programa ing metong talk show king proseso ng legal adoption at maski ing karanasan na ng pamilyang menampun anak. Kami sa facial matching. Oo. At napili nila yung aking kilay dahil bawal pumili. Bawal pumili ng bata. They just ask us, sabi nila kung anong edad yung prefer namin. Yung mga bata naman, natutuwa din sila dahil magkahawig nga kami sa litrato. So, it's a joy for both sides lang naman. Masaya po na na-adopted na po ako. Na may family na. Tinuturuan kami sa DSWD, sa Adoption Support Group, na to tell the child she's adopted on her own level. Ding anak kamalyaring ampunan iba't ken DSWD, ding makiedad 0 hanggang 18 banwa, akirakalan inabandona rating pengarida, ulila at may biktima kimpaman na buso. Agpangking DSWD, dakal lang anak ding mangailangan lingap, dapat di taklamo ding taong bisang manampun. 6 na buwan na ang tawag niyan is post-adoption, yung kung saan binibisita po yung bata at saka yung pamilya before the court finally, no? Yung issue yung decree of adoption. Bilang dakin na pamurin ng selebrasyon, mamuklat yung adoption help desk rin mapilan na mula ng DSWD kimbalang lalawigan kindaratang February 18 hanggang 19, 2017. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Bida sa pagsaulog sa ika-22nd Foundation Day celebration ang mga produkto sa probinsya sa Apayao. Si Grace Doctolero sa Maong Report. Naikan tiragsak ken rangrang dagitay dadakkel nga floats ken drum and lyre participants tay parada ken street dancing presentation dayti selebrasyon iti Apayao Foundation Day. Imuna nga pimbarada dagitay dadakkel nga agila floats nga inobra ti buno ti nyog nga nangruna nga produkto ti ili ti kalanasan. Dakkel met nga ulo ti baboy ramo kay disenyo tay float ti Santa Marcela nga inobrada iti bao ti nyog. Tay met agila ti inobrada agaputi o kisti mais nga makita ijay undag ti float. Dakkel met nga basket nga napno tinateng kan prutas iti nangruna nga produkto iti ili ti luna nga obramet ti nalalang nga ratan.
yung una-una yung cultural heritage nila talagang very rich, and sa trade fair pa lang na nakita nyo dito sa aking likod ay napakayaman kasi nandun yung mga delicacies nila, native delicacies as well as mga other product. Kaya itong konsepto po namin dito kasi Flora, meaning po niyan ay flowers po. 1,000 of flowers po ang Flora. Nagidantay selebrasyon kentay panaglukat da iti Agri Ecotourism booth iti kada ili. Bahay kubo kahit munti. Makaagaw ti atensyon tay bahay kubo tay ili ti kabugaw tay inobrada tay parte ti balay dagiti produktuda nga utong, parya, karabasa ken okra. Grace Doctolero, UNTV, Damdamag ken Panangalaw, Apayao Province. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, Kit Kellogg itinalaga bilang acting U.S. National Security Advisor kapalit nang nagbitiw na si Michael Flynn. Isang katao patay at 2 sugatan sa bangga ng 2 tren sa Luxembourg. At sa ating serbisyong kasangbahay, isang kidney patient sumailalim na sa shockwave treatment sa tulong ng UNTV at De Los Santos Medical Center. Isang sprint finish ang isinagawa ni Alexander Kristoff ng Norway upang pangunahan ang unang araw ng Tour of Oman. Nagkaroon pa ng drama sa panalo ni Kristoff matapos na mag-cross ang pre-race favorite na si Tom Bonin 1 kilometro at layo sa finish line. Gayunpaman tinapos ni Bonin ang karera. Sinabi ng Quick Step team ni Bonin na magpapatuloy sa karera si Bonin na nagtamo ng sugat at mga gasgas sa katawan dahil sa kanyang pagkakatumba. Noong 2016, nakuha rin ni Kristoff ang panalo sa Nassim Park. Samantala dito sa atin sa Pilipinas, dinumina ng Navy Standard Insurance ang Stage 6 time trial kahapon upang mapatibay pa ang pangunguna sa Ronda Pilipinas 2017. Naurasan ng Navy Standard Insurance Team sa 46.6 km mula sa Camsur Water Sports Complex hanggang San Jose ng 1 oras, 8 minuto at 16 seconds. Sumigunda sa Navy ang Kinetex Lab Army at pumangatlo ang Go for Gold, pang-4 ang Bike Stream at Ilocos Sur, pang-5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay Darlene Basilan. Good afternoon, Darlene. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. U.S. President Donald Trump named Lieutenant General Joseph Kit Kellogg Jr. as acting National Security Advisor on Monday night. Trump's former National Security Advisor Michael Flynn resigned after revelations that he had discussed U.S. sanctions on Russia with the Russian ambassador to the United States before Trump took office and misled Vice President Mike Pence about the conversations. The White House said that evolving and eroding trust is what led President Trump to ask for Flynn's resignation. 72-year-old Kellogg is a former commander of the U.S. Army's 82nd Airborne Division and the chief operating officer of the Western Coalition in Baghdad after the U.S.-led invasion of Iraq. One person was killed and 2 others were injured in a train crash in southern Luxembourg. The accident occurred between the town of Bettembourg and the French border when a passenger train and a cargo train collided head-on. Rail traffic between Luxembourg City and Thionville in France was suspended for 48 hours. German authorities briefly closed the airport in the northern city of Hamburg on Sunday. This is after a discharge of a corrosive substance caused eye irritation and breathing difficulties among 50 people in a security check area. Firefighters and ambulances rushed to the scene after the incident, which occurred in an area where passenger luggage is scanned by security staff.
Hamburg Fire Service spokesman said the source of the discharge appeared to be a sort of pepper spray and was still being investigated. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, Darlene, for the latest around the globe. Hinikayat ng pamahalaan ang mga television station sa bansa na lumipat na sa digital broadcast upang makatulong sa mabilis na pagbibigay ng babala sa mga mamamayan kung may paparating na kalamidad. Narito report ni Ray Pelayo. Nagsagawa ng ceremonial digital switch-on ang Department of Information and Communications Technology bilang hudyat ng paglipat ng Pilipinas mula sa analog patungong digital terrestrial television broadcast. Layunin ng DICT na mahikayat ang mga television company na magpursige na makalipat sa digital system sa loob ng 4 hanggang 6 na taon. Bukod sa mas maraming channels, ay mas malinaw na napapanood ang mga programa sa TV screen. Gagamitin dito ang teknolohiya ng Japan na may feature na emergency warning broadcast system na magagamit sa oras ng sakuna gaya ng lindol. There are some government officials and perhaps broadcasting officials who will be telling the people on, say, forthcoming calamities or disasters. So madali na ang coordinations. Sa oras ng sakuna, maaaring kontrolin ng gobyerno ang broadcast ng bawat TV station upang magbigay ng babala sa publiko. Perhaps ang hahawag niyan is NDRMC. So nasa kanilang control. Pagka mayroong emergency, i-switch on lang nila yun, lahat. Lahat ng television, wala. Hihinto yun. Sa datos ng DICT, mayroong 14 na milyong TV household sa bansa na umaasa lamang sa free-to-air analog TV broadcast. At upang makasagap ng digital channels, kailangan pang magkaroon ng set-top box. Automatic yun. Pagka switch on yun, hinto lahat ng broadcast. Yun ang makikita mo. Maaari na rin masagap ngayon ang UNTV digital channels sa pamamagitan ng set-top box dahil bago pa man ang pagsasagawa ng Digital TV Summit ay nakikipagsabayan na ito sa digital migration. UNTV is honored to be part of this Digital TV Summit, and as we all know, UNTV is already operating in digital. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Matagumpay na sumailalim sa shockwave treatment ang isang kasangbahay natin na may sakit sa bato sa tulong ng UNTV at ng De Los Santos Medical Center. Narito ang report ni Leslie Longbowen. Kamakailan ay lumapit sa UNTV Action Center si Abril Dalit, residente ng Pasig City, upang ihingi ng tulong ang pagpapagamot sa kanyang karamdaman. Idinadaing nito ang matinding pananakit ng kanyang tagiliran sa bahaging likuran. Ayon kay Dr. Francisco Firmalo III, isang urologist, malinaw na sintomas ito ng pagkakaroon ng bato sa bato o kidney stones. Kaya naman sa pakikipagtulungan ng De Los Santos Medical Center na isa sa ating mga partner in public service, sumailalim sa lithotripsy si Abril. Ito ay isang uri ng procedure na ginagamitan ng sound waves o shock waves. Yung shockwave, ito ay isang paraan ng pagtanggal ng bato na hindi na kinakailangang operahan. Ito ay isang technology na gumagamit ng sound waves o shockwave na pag itutok natin yung shockwave sa bato at tumama yung shockwave sa bato, unti-unting mapupulbos yung bato at dadaan na lang sa ihi, sa daloy ng ihi. Ang bato o kidney ay ang organ na responsable sa paglilinis ng ating dugo. Ito rin ang bahagi ng ating katawan na nagbabalanse ng tamang dami ng asin at mga mineral at nagpapanatili sa normal na presyon ng dugo. Kapag hindi naalagaan ng wasto, magiging dahilan ito ng pagkakasakit ng malubha na posibleng mauwi sa kamatayan. Kaya payo ng mga doktor sa publiko, palaging uminom ng maraming tubig at umiwas sa bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Leslie Longbowen para sa Serbisyong Kasangbahay. At bago tayo magtapos ngayong tanghali, sa kapapasok lamang na balita, inirekomenda na ng Justice Committee ng Commission on Appointments ang confirmation Attorney Vitaliano Aguirre bilang kalihim
ng Department of Justice. Ito ang naging desisyon ng CA matapos ang executive session kanina. Ngayong hapon naman ay magsasagawa na ng confirmation rights ang CA sa plenaryo. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.